po, Uncle? Yung apo namin. Don't worry, Uncle. Gagawin ko lahat para mahanap sila. Kailangan, Abel. Gusto kong ipamana sa kanilang lahat ang kayamanan ko. I want both of you to exert all efforts para mapalapit kayo sa lolo't lola niyo. Para hindi na nila hanapin yung anak Karenina na yun. Abel, ano sabi ng detective? Wala na daw si Maggie. Patay na daw siya. Oh my God! Yung aming apo, kay Ana Karenina. Wala pa raw balita sa kanya. You tell the detective to look for Ana Karenina. Hindi siya titigil hanggang di niya nakikita ang aming apo. Wala bang ibang paraan para makita natin sa Ana Karenina? Bakit ho kasi pinipilit niyo pang hanapin yung Ana Karenina na yan? Ay, may apo naman ho kayo sa amin. Dahil kahit ho Baredo na yung mga apelido nila, Monteclaro pa rin ho ang dugong nananalaytay sa kanila. Kung sino man ang nakakaalam sa kinaroroonan ng aming apo na si Ana Karenina, nakahanda kami magbigay ng pabuya na 10 milyong piso. Bakit hindi mo pa sinama sa kamatayan yung anak ni Maggie? Bigyan mo ako 5 milyon. Hindi na makikita ng uncle mo ang Ana Karenina na yon. Bakit kita bibigyan ng 5 milyon? Dahil kapag hindi, sasabihin ko sa matanda na binabayaran mo ko, wag lang nilang makita ang dapat nilang makita. Anong kaguluhan to, ha? Ba't ang dami tao? Sabi po nila, sila daw po yung nawawalang apo nyo, yung anak Karenina. Ay, nako. May bakla pang nagpanggap na Ana Karenina. Naku, Mami, hindi lang siya. As in, every one of them is just them. Yung iba nga kahit hindi Ana Karenina yung pangalan, pinipilit pa rin yung sarili nila. Tapos inisa-isa pa ni Lola yung mga birth certificate. Pero lahat, fake. Of course. Kilos mas 10 million pesos yung party. Akala ko, makikita yung Ana Karenina na yan. Buti na lang hindi. Wala nang pala akong dapat ikatako. Well, Mommy, epic fail. Epic fail talaga yung naisip ni Lola. And that's good. Ibig sabihin, hindi na makikita nito ang Ana Karenina. Bili na, bili na! Mura lang po bagoong ito, isda, masarap! bagoong alamang, Daing bili po na! kayo dyan! Oy, Ana! Hintay mo ako dyan! Oh, bakit, Dindo? Di ba sinabi ko na sa'yo, pag tayong dalawa lang, huwag mo akong tatawagin Dindo. Dindi, friend, Dindi. Ano ba yan? May clip ka pa, ha? Sige na. Dindi na. Bakit ba? Sikat ka na! Sikat! Nasa dyaryo ka! Tingnan mo. Oh. Pamilya Monteclaro, magbibigay ng 10 milyon para kay Ana Karenina. Ikaw yun, friend! Ikaw yun, di ba? Ikaw yun! Patingin nga, patingin. Hindi ako yan. Ha? Anong hindi? Pero 10 milyon yung pabuya. O, 10 milyon yan, friend! Basta hindi ako yan. Wala akong pakailang. Friend! Nay! 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 Nay, okay lang ho kayo. Nay, ako na ho dyan. Ayos lang ako. Ayos lang ako. Yung mga, pa. Sige, ako na ho bahala. Nay, sabi ko naman ho kasi sa inyo, ako na ho dito eh. Ayos lang ako. Anak, hindi naman pwedeng parati ikaw na lang ang gumagawa eh. Pero Nay, mataas na yung dugo nyo. Bawal po sa inyong mabibilad sa araw. Kaya ko. Ha? Ayoko lang maging pabigat sa'yo, anak, ha? Nay, hindi. Kaya ko. Nay, hindi kayo magiging pabigat sa akin, ha? Tara, Nay. Pumasok na tayo sa loob. Ako na akong bahala dito. May mga nahulog pa doon, anak. O, sige, babalikan ko yan. Tara na, Nay. Aling Elsa, pakisilip lang mo sandali yung daing namin. Ipapasok ko lang po si Inay. Salamat po. Tara na, Nay. Ilan po kayo? Nay,
nabili ko na nga ho pala yung gamot nyo. Ikaw naman, Ana. Di ba sinabihan na kita noon pa? Dahan po. Ipunin mo yung pera mo. Ang mong gagastos, kailangan mo ng panggastos pagdating ng pasukan eh. Naku, Nay. Huwag niyo na hong isipin yun. Pipilitin ko pong makakuha ng scholarship para libre na ho ako. Ang importante ho, Nay, itong gamot nyo. Ito, Nay, oh. Ito po. Inumin niyo na ho ito, Nay. Oo. Ay, naku. Salamat, anak, ha? Sige, oh. Hindi talaga nabuhay na to. Ano po? Anong problema mo? Tanggal ho ako sa trabaho. Na naman? Kasi ate, palagi kang late. Tigil mo yan, ha? Baka samain ka sa akin. Totoo naman sinasabi ng kapatid mo. Umaga, ginigising ka niya. Ikaw tong ayong bubangon. Oo na. Yang si Ana na yung laging tama. Pagtanggol niyo pa yung pabida niyong anak. Sip-sip. Magsasaing na ho ako, Nay. Nay, hindi ba si Ana yung hinahanap nila rito? Hindi ba Ana Karenina yung totoo niyang pangalan? Hindi siya yan. Paano niyo naman nalaman na hindi sila yung totoong pamilya niya? Di ba ampun niyo lang siya? Hindi si anak ko yan. Nay, isipin niyo na lang yung pabuyang 10 milyon. Wala akong pakialam sa 10 bilong sinasabi mo. Ikaw wala. Ako meron. Hindi mo na lang inisip ang kapakanan ko. Malaking matutulong ng perang yun sa akin. Bakit ba? Ba't ba mas mahal niya yung ampun niya na yun kaysa sa akin? Ana? Na ilang tinig ay kaya. Anak, kung ano man yung narinig mo, hindi totoo yun, ha? Nay, mabutit narinig niya para hindi na tayo mahirapang magsabi sa kanya ng totoo. Uy, Ana. Yung narinig mo, totoo yun. Ampun ka lang ni Inay. Becky, ano ba? Tumahimik ka nga. Anak, huwag ka makikinig sa kanya, ha? Hindi totoo yun. Hindi ka ampon. Ha? Hindi ka ampon. Anak kita. Naintindihan mo, anak kita. Nay, alam ko po yung totoo. Noon pa. Alam ko po na ampun lang ako. Paano mo nalaman? Narinig ko po yung mga kapitbahay natin na nagbubulungan. Pag nakikita po nila ako, iniiba nila yung usapan. O kaya, lumalayo po sila. Pero minsan po, hindi nila alam na nandun ako. Kaya narinig ko po yung usapan nila. Ampun nga daw po ako. Mga chismosa talaga. Asa ka pa, Nay. Yung almusal ng mga tao rito, chismis. Ana, hindi ka man nanggaling sa akin. Pero Ana,
ang turing ko sa'yo, anak. Alam ko po yun, Nay. Kaya nga po nanahimik na lang ako eh. Sa isip-isip ko po, dahil ko pa nga po yung ibang bata dyan eh. Totoo silang anak. Pero pinahihirapan po sila at sinasaktan. Pero ako hindi ko po naramdaman yun. Ang pinaramdam niyo lang po sa akin, yung pagmamahal ng isang tunay na ina. Salamat ha. Salamat, hindi ka galit sa akin, anak. Nay, hindi po ako magagalit sa inyo. Ako nga po yung dapat magpasalamat sa inyo eh. Sa pagmamahal na pinaramdam niyo po sa akin. Ano po to? Birth certificate mo. Bakit ayaw mong buksan? Para saan pa po? Nakalagay dyan yung pangalan ng tunay mong ina. Kayo po yung tunay kong ina, Nay. Kahit hindi man po kayo yung nagsilang sa akin, sa inyo ko naman po naramdaman yung tunay na pagmamahal ng isang ina. Hindi niyo po ako pinaampon na parang tuta o kuting. Ana, hindi ka pinaampon sa akin ng tunay mong ina. Po? Paano po ko napunta sa inyo, Nay? Dahil sa isang sunog. Hinintay kong balikan ka niya. Pero hindi ko na siya nakita pa. Hindi ko alam kung nakaligtas pa siya o namatay siya sa sunog. Pero Ana, hinanap ko siya. Maniwala ka, hinanap ko siya. Pinagtanong ko siya yung itsura niya. Pero wala talaga nakakilala sa kanya dun sa amin eh. Siguro may dinalaw lang siya o napadaan lang. Hindi ko rin alam kung anong dahilan niya kung bakit kailangan bumalik pa siya dun sa bahay na nasusunog. Bigla na lang siya nawala, parang bula. Ana, hindi ka niya pinaampon sa akin. Kinupkop kita. Pinalaki. Minahal. Kasi ang Ate Becky mo, bata pa lang yan. Rebelde na. Parati akong iniiwan. Naisip ko, ikaw yung anak na hindi aalis. Ikaw yung anak na hindi ako iiwan. Hindi ko pa iiwan eh. Kahit na anong mangyari.
Kaluya? Kaluya ang totoo kong apelido? Ang totoo kong nanay, Elisa Kaluya? Si Nanay Ana. Nagdala lang ng daing sa palengke, ate. Nanay, shampoo nga. May pagkain na dyan sa lamesa, kumain ka na. Ito yung bayad ko, oh. Kahit hindi ko naman itanong alam ko namang daing na isda pa rin ang ulam natin. Anong gusto mong almusal, ate? Hotdog, tosino, bacon? Ba't ganyan ka makasagot sa akin, ha? Ate, kung gusto mo ng masarap na almusal, magtrabaho ka. Hoy! May trabaho ako. Natanggal lang ako. Hindi ako palamunin dito. Ikaw dyan ang palamunin. Nagtatrabaho naman ako, ah. Ngayon, anong gagawin mo ngayong ampon ka? Wala. Wala? Hinahanap ka ng pamilya mo. May malaking pabuya pag bumalik ka doon. Kaya halika, ibabalik kita ron. Ayoko, ate. Ayoko, ate. Hindi ko iiwan si inay. Ayoko. Tawag ka talaga! Mayaman ang pamilya mo, giginhawa ang buhay mo ron. Ayoko. Hindi ko iiwan si inay. Ana! Ana! Yung nanay mo hinimatay sa palengke. Ano? Bili, tara! Saan? Hoy, pakisabi kay nanay! Susunod ako, maliligo lang ako! Ana! Ana! Uy, friend, ano nang balita? Kumusta na yung nanay mo? Anong sakit niya? Wala pa rin, eh. Wala pa rin? Ito ba kahapon pa dinala dito yung nanay mo? Ang dami daw kasing test na ginawa, eh. Kaya hanggang ngayon wala pa. Uy, friend, nakakatakot yan, ha? Hindi naman, eh. Sige, sorry na. Pero kasi, ang tagal ng mga test na yan, nakakaba, friend. Si Ate Becky, bakit wala na naman? Nagdidilayan siya ng pera. Ang dami nga kasing test na ginawa, kaya laki agad yung babayaran namin. Naku, kung mayaman lang ako, sasagutin ko na lahat ng bayarin na dito. Dok, kamusta na ho yung nanay ko? Nasaan ang ate mo? Wala ho, eh. Umalis ho. Pagdating, pakisabi na pumunta sa office ko, ha? Dok, ano bang sakit ng nanay ko? Kailangan na ang ate mo makausap ko. Kailangan adult ang pwede kong kausapin. Dok, anak din ho ako ng nanay ko. Gusto kong malaman kung anong lagay niya. Okay. Anak, ganito yun, eh. May tumor sa atay ang nanay mo. Po? Pero huwag ka mag-alala, hindi naman ganun kalaki. Makukuha pa sa operasyon, pero kailangan maoperahan siya agad bago tuluyang maging cancer yun. Huwag ka mag-alala. Pakisabi na lang sa ate mo pag dumating, pumunta sa office ko, ha? Don't worry. Okay? I'll see you later. Ito po, mura lang po ito. Hindi po ito sobrang maalat. Kami po gumawa ito, ate. Daing po. Daing po kayo dyan, daing. Daing po. Mukhang maalat naman yan, eh. Malinis po ito yan. Ako po gumawa nito. Oh, bili na! Murang-mura! Bili na, bagoong! Uy, friend! Ba't dito ka nagbebenta sa labas? May pwesto pa dun sa loob, ah. Ayoko doon, may bayad doon. Dito, libre lang. Friend, hinuhuli mo nagbebenta dito, eh. Eh, di tatakbo.
Wisit yung baklang yun. Nangungutang lang ako, gusto pa akong ibugaw. Oh, magkano kinita mo? 700. 700? Eh, kulang pa yan sa sinulid pantahe kapag inoperahan si inay. Ate naman, huwag mo naman pagtawanan yung pinagtrabahuhan ko. Eh, may paraan naman kasi. Puntahan mo yung pamilyang naghahanap sa'yo. Sasabihin mo ayaw mong iiwan si inay. Ha? Eh, nasa bingit na nga siya ng kamatayan. Nasaan ba yung pinagmamalaki mong mahal mo siya, ha? Nasaan? Kasi, madamot ka. Iniisip mo lang yung sarili mo. Hindi mo iniisip yung mga taong kumupkup at nagpalaki sa'yo. Hindi totoo yan, Ate Becky. Nagpapakapagod ako para meron akong kitain, para meron akong... Eh, hindi nga sapat yan! Kahit na idaing mo lahat ng isda sa dagat, kulang pa rin yan pampa-opera ni inay. May paraan naman eh. Puntahan mo yung pamilya mong mayaman. Yung pabuyang ibibigay nila sa atin, pwede natin gamitin kay inay. Pero ano? Ayaw mo? Ayaw mo dahil ano? Dahil ano? Dahil madrama ka? O Martin? Alam mo kapag may nangyaring masama kay inay, kapag namatay ang nanay ko, kumalat ang kanser niya, wala akong ibang sisisihin, kundi ikaw. Ha? Ikaw lang. Ikaw lang, wala nang iba. Mayaman na ako. Mayaman na ako. Hey, Karen, ano nangyayari sa'yo? Ano ka ba? Hindi mo ba nababasa to? Mayaman na ako. Hinahanap na ako ng totoo kong pamilya. Sandali lang, sandali lang. Ay! Naku! Manong, bayad ho. Manong, ay, kasama ko ho si Ana Karenina. Yung apo po nung may-ari ng mansyon na to. Ito ho. Sige ho. Ay, pasok. Pasok ko kayo. Makita niyo po sa unahan yung malaking bahay. Ay, sige. Uy! Ano ba hinihintay mo? Red carpet? Lika na. Lika na. Ang laki naman pala ng bahay ng pamilya mo. Ang ganda dito. Lika. Madama ka na naman! Buhay prinsesa ka na nga dyan eh. Dapat matuwa ka. Kung ako sa'yo, nagtatatalon ako sa tuwa. Ano na? Halika na. Halika na. Kahit na ilang tinig ay kaya ko. Dinami-dami na nagpunta rito, wala man lang nagpakita ng totoong birth certificate. Meron dalawa. Pero upon scrutiny, fake yung birth certificate nila. And what do you expect? Siyempre maraming masisilo sa 10 million pesos. Hindi na yata talaga natin makikita ang apo natin, Sir Nan. Ma'am Carmela, may naghahanap po sa inyo. Sino?
Ana Karenina daw po. Another imposter, I'm sure. Naku, ma'am, hindi. Alagay ko, ito po, totoo na ito. Talagang may opinion ka? Kailan kasi, Auntie? Nasaan? Ma'am, nandun po sa garden, nag-aantay. Sige. Susunod kami. Sige po. Last. Nay! Nay, hindi ka dito, dali! Nay, dali, bumaba ka! Ba? Oo, teka, nagmamadalinan. Nay! Nay! Oversight mo to, Nay! Nay! Ano? Ay! Ano nangyari sa'yo? Nasumi ka sa kanal? Pwede na rin. Hindi kasi nataba ako sa sobrang excite. Kasi, tingnan nyo. Basahin nyo. Ana Karenina. 10. Diba? Hinahanap ako ng lolo't lola ko. Ang yaman-yaman nila. So, ibig sabihin, mayaman na rin ako. Mayaman na! Mayaman ka na! Mayaman na! Mayaman ka na? Ako nagpalaki sa'yo nung iniwanan ko sa akin ng nanay mo. Tapos wala kang mapapakinabangan? Yun na yun? Nay, syempre maaambunan ka rin. Ikaw pa ba? Yaman din ako! Yaman tayo! Ate, umuwi na lang tayo. Nandito na tayo. Intahin na natin na malaman nila yung totoo na ikaw talaga si Ana Karenina. At kung hindi, pwede naman tayo umuwi eh. So you mean ikaw tanggap mo na siya agad-agad? Pag nakaharap ang lola, oo naman. Pero pag nakatalikod siya, bakit kailangan ko magpanggap? Pepestihin ko siya para siya na mismo ang kusang aalis dito. Well, I can help you with that, Mami. Yan ang birth certificate mo. Nay, bakit ganun? Ano nakalagay dito ang apelido ko, Villarama? Di ba hinahanap nila Monte Claro? Paano ba talaga ako napunta sa... Nina, I have to tell you something. I'm sorry to say, but you're not my real daughter. Kayong may kasalanan ng lahat. Kung hindi niyo ako pinamigay, hindi ako magsasuffer ng ganito. Kung hindi ako yung hinahanap nila, hindi tayo yayaman. Hindi tayo makakaalis dito. Anong gagawin natin? Di ba magpapakita ako sa kanila? Kung kailangan nila? Ang nakatira rito ang may kailangan sa akin. Ako ang nawawala